Good morning, grade 4. Today, we will study about the body structure of plants. Okay, sa paligid natin, marami tayong nakikita na iba't ibang uri ng mga halaman. Merong maliliit, merong malalaki, merong katamtaman. Okay, plants live in different parts of the earth in various habitats. At yung mga halaman na yan, tulad natin, meron din silang mga tirahan. Merong mga halaman na kung saan tinatawag na terrestrial plants. Plants grow in land. Pag sinabing terrestrial plants, sila yung mga halaman na kung saan tumutubo dito sa ating lupa. Doon yung pinakatahanan nila. Meron din namang tinatawag na aquatic plants. Pag sinabing aquatic plants, sila yung mga halaman na kung saan nabubuhay sa tubig. Tulad ng mga nasa larawan. Lalo, ang best example dyan ay yung lotus at saka water lily. Meron din naman tinatawag na mga aerial plants. Pag sinabing aerial plants, sila yung mga halaman na kung saan nabubuhay sa pamamagitan ng hanging plant. Sila yung mga tinatawag na hanging plants. Sila yung nabubuhay sa pamamagitan ng pagkapit sa mga puno. Okay, pag-aralan naman natin yung parts of a plant and their function. Nung grade 3 kayo, tsaka nung grade 3, pinag-aaralan nyo na yung mga bahagi ng mga halaman at kung para saan yung mga bahagi na to. Katulad natin, meron tayong mga bahagi ng katawan, ganun din yung mga halaman. Okay, unang-una dyan yung tinatawag na photosynthesis. Pag sinabing photosynthesis, the process of plants used to make their own food. Plants need water, sunlight, and air. Okay, tatandaan ninyo, pag sinabing photosynthesis, ito yung paraan ng halaman para sila ay makagawa ng sarili nilang pagkain. Okay, hindi tulad ng hayop, sabi ko sa inyo, yung mga hayop na yan, hindi kayang gumawa ng sariling pagkain. Hindi nila kayang mabuhay ng sila lang. Pero yung mga halaman, pwede silang gumawa ng sarili nilang pagkain basta merong tubig, sinag ng araw, at saka hangin. Okay, saan ba nangyayari ang photosynthesis? Photosynthesis, it takes place in the chloroplast found mostly in leaves. O tatandaan ninyo, yung photosynthesis, nangyayari ito sa leaf, sa mga dahon. Kasi dun sa dahon, merong tinatawag na chloroplast. Chloroplast are chlorophyll which traps the energy from sunlight. Dito po sa mga chloroplast na to, merong tinatawag na chlorophyll na kung saan etong chlorophyll siya yung nagtatrap ng sinag ng araw, yung energy na nanggagaling sa sunlight na kung saan isa yung sunlight para mangyari yung tinatawag na photosynthesis. In photosynthesis, carbon dioxide and water react to produce oxygen and sugar. Yon. Tapos, merong mga basic parts yung isang halaman. Pag sinabing basic parts, sila yung karaniwan o kadalasan na makikita sa isang halaman. Hindi po pwede na mabuhay yung halaman nang wala ito. Tatandaan nyo, ang mga basic parts ng plant ay leaves, roots, stems, and flower. Kadalasan, may mga bulaklak na walang flower. Kaya tatlo lang yung basic parts ng plant. Leaves, roots, at saka stems. Okay, pag-aralan natin, ano ba ang roots? Sabi dyan sa una, roots absorbs minerals and water. Tatandaan ninyo, yung roots po, yung nakakakuha ng mga mineral at saka sumisipsip ng water na kung saan kailangan ng plant. Ito po yung roots. Ano pa? Hold the plant in the ground. Tapos, yung roots po yung dahilan kung bakit nakakatayo yung mga halaman sa ating lupa. Another is store food for plant. Minsan, sa roots din, doon din nai-store yung mga pagkain na kung saan kailangan ng plant, yung mga nakukuha niya sa ating mga soil. Okay, meron tayong tinatawag na root tip. Yung root tip po, sabi dyan, end of the root. Makikita siya sa hulihang part ng ugat. Ito po yon, yung sa may arrow. Tapos, meron pong dalawang uri ng root. Una po, yung top root. Pangalawa, yung fibrous root. Ano bang pinagkaiba ng dalawa na yan? Top root are long thick roots that point out is
point straight down. Tatandaan nyo, pag sinabing taproot, sila yung mga ugat na kung saan tumutubo na diretso pa ibaba. Ito po yon, katulad ng carrot. Another po, yung fibrous root naman, tiny small roots which are all about the same size. Pag sinabi namang fibrous root, sila naman yung ugat na kung saan maliliit at mapapayat lamang po. Tatandaan ninyo, pag sinabing taproot, mahaba at saka makakapal na ugat. Pag sinabing fibrous root, maliliit at maninipis na ugat na kung saan hindi siya nagpupunta sa ilalim ng lupa, sa ibabaw lang ng soil. Naintindihan po? Pangalawa po, stem. At pag sinabing stem sa Tagalog, ito po yung mga tangkay. Supports the plant. Ngayon po, pagkasipsip ng root sa mga mineral at saka sa water na nanggaling sa soil, itatransport po ito ng stem papunta sa different part ng mga halaman. Next one, leaves. Okay, marami tayong uri na makikita ng leaves. Iba-iba sila ng kulay, iba-iba sila ng laki, iba-iba sila ng hugis. Kung makikita niyo po dyan sa ating slide, ano ba ang ginagawa ng leaves? Ano ba ang natutulong niya sa isang plant? Sabing ganon, performs photosynthesis. So, sinabi ko na po sa inyo kanina, dyan po nangyayari yung photosynthesis. Dahil po sa leaf o sa leaves, nakakagawa ng sariling pagkain ang mga halaman. Ano pa? Have very small openings called stomata. Okay, lahat ng leaves natin, merong tinatawag na stomata. Ano ba yung stomata? Stomata are pores in the underside of a leaf. It allows gases to pass in and out of the leaf. Tatandaan ninyo, pag sinabing stomata, sila yung maliliit na bilog na kung saan nakikita sa ilalim ng mga dahon. Ito po yung nasa picture, yung tinuturo. Ito po yung example ng stomata. Hindi lang isa yung stomata ng mga leaf, kundi madami. Hindi yan nakikita ng ating mga mata. Yung stomata po makikita sa ilalim ng dahon at dito po lumalabas at pumapasok yung mga nilalabas na gas ng plants at saka yung kailangan na gas ng isang plant para mabuhay at para makagawa ng photosynthesis. Ngayon po, sa stomata, meron pong tinatawag na guard cell. Ano ba yung guard cell? Open or close the stomata. Okay, ito po yung tinatawag na stomata. Ngayon, once na naglabas po ng gas na carbon dioxide, na oxygen, na kailangan natin si stomata, bubukas po itong tinatawag na guard cell. Ganun din po kapag naglabas ng carbon dioxide, si stomata, si guard cell po yung mag-open at saka mag-close. Tatandaan ninyo, yung carbon dioxide, siya yung gas na kung saan pumapasok sa plant at yung lumalabas naman na gas sa mga dahon ay tinatawag na oxygen. Yung carbon dioxide, kailangan nila yon para sila ay mabuhay at makapag-perform ng photosynthesis. Yung oxygen naman na nilalabas ng mga plants, yun yung hangin na kung saan kailangan natin para tayo ay mabuhay. Okay? And lastly, flower. Merong iba't ibang uri ng mga bulaklak na nakikita natin sa ating paligid. At pag sinabing flower, parts of a plant that blossom. It varies in color, shape, size, and scent. And sila din po yung reproductive part ng isang halaman. Tatandaan ninyo, flower po yung pinaka-attractive part ng isang plant. At dahil din po sa flower, kaya nagkakaroon ng reproduction kung bakit sila dumadami. Tatandaan po ninyo na hindi pare-parehas ng itsura ang mga bulaklak. Nagkakaiba po sila ng kulay, ng hugis, ng laki, at syempre ng amoy. Okay, yan po yung mga parts ng ating plant. Tatandaan ninyo, mahalaga po yung mga bahagi ng plant na yan kasi may natutulong po ang bawat part na yan para sila ay lumaki ng malusog, lumaki ng maayos at mabuhay.